Lakad kami ni Ate Sheila. Matagal-tagal na rin kami hindi nakapaglakad, pero maglalakad kami ngayon. Kasi nagaan na naman yung pako eh. Naninigas na naman eh. So tara pa. Samahan nyo kami. Huwag ka mag-iingay, ha? So simula ulit kami ng lakad ni Ate Sheila. Dati namin ginagawa to nung last year. Naglalakad kami nga. Nahinto lang kami dahil nagkaroon ako ng ano sa ingrown ko, yung pako na mamaga. Yung sa may kuko. Ang tagal bago gumaling, kaya pina-opera ko na. Eh ngayon medyo magaling na siya, kaya pwede na ulit kami lumakad. So yun, simulan na ulit po kami. Hindi katulad dati na araw-araw namin ginagawa yung paglalakad. Pero ngayon, magsisimula naman ulit kami maglakad. Isang block lang naman kasi medyo naninibago ko dahil matagal ako hindi nakapaglakad eh. Pero ano, okay naman. Medyo naninibago lang dahil maglalakad kami ng medyo malayo-layo. Kaya nakikita po ninyo, mababagal pa yung lakad ko dyan. Kinakapa ko pa yung daan eh. Matagal kasi akong hindi nakapaglakad. Sa mga baguhan lang po dito sa channel ko, ako po ay isang stroke survivor. Kaya po nag-exercise ako sa paglalakad para masana yung kaliwang pako. Na-stroke po ako nung ako nasa Saudi, sa abroad. Matagal na rin po ang nakalipas, pero hindi na ako gumaling. Ibig sabihin, hindi ko na naibalik yung dati kong lakad, yung normal na lakad. Kasi hindi ko alam, pero parang hindi na bumalik yung dating lakas ng kaliwang pako eh. Ganon din po yung kaliwang kamay ko. Hindi na siya naibalik. Pero medyo nawalan na rin ako ng pag-asang gumaling eh. Pero okay na rin dahil kahit paano nakakapaglakad ako, kailangan ko lang ng tungkod. Nung dumating po ako galing ng Saudi, palibas ay hindi na nga ako pwede magtrabaho. Terminate na ako ng kumpanya namin. Pinawi na ako dito sa Pilipinas. So dito na ako nagpagaling. Noon po talagang hindi ako nakakatayo ng matagal. Mahina talaga yung pako. Nakakalakad ako, kaya lang talagang dandahan. Maraming beses na ako nag-therapy. Maraming doktor na yung pinuntahan ko para mag-therapy. Marami na rin mga manghihilot na nalapitan. Malaki na rin yung gastos namin. At saka kung ano-ano na rin yung mga nabili kong mga gadget, pang massage, pang kung ano-ano, pang kuryente, para lang bumalik, pero hindi talaga siya bumalik. Hindi ko rin alam kung bakit, pero siguro napabayaan kasi tagal ko sa hospital eh. Sabi kasi nila, ang stroke daw, yung first 3 months daw ang crucial. Yung first 3 months dapat maagapan yung pagte-therapy ng first 3 months ng pag na-stroke ka. Eh, ang nangyari po kasi, nasa Saudi po ako noon. Sa hospital ako ng Saudi na confined for 8 months. May nag-therapy man sa akin doon, hindi naman talagang
nakafocus. Ibang lahi po kasi nag-therapy sa akin dun eh. So hindi niya rin ako talaga na bigyan ng attention na ano, hanggang makarecover. Hanggang natigil na lang po yung therapy na yan dun sa hospital. Sabi ko baka hindi ako magagaling dito sa Saudi. Sa Pilipinas siguro baka sakaling ano, gumaling ako dahil marami namang pwedeng rito matawag na maghihiro, therapy. At saka marami mag-aalaga sa akin dahil may mga kamag-anak ko dito. Kaya nung pinauwi na ako, tuwan-tuwa na ako nun dahil akala ko pagdating ko dito sa Pilipinas magkakaroon chance na makarecover. Kaya nung dumating ako dito, naghanap agad kami ng ng rehabilitation center sa mga stroke. Nakahanap naman po kami dito sa may Olongapo. Kaya lang mahal. Medyo magastos. Hindi pa masaya. Ang session po ay 2 times a week. Hindi ko matandaan kung magkano yung session. 1 oras lang naman. Hindi pa siya masaya sa balat. Tapos, nag-try din ako dito na maglakad-lakad sa vicinity ng bahay namin. Sa lugar namin. Nag-try din ako na mag-therapy dito. Naghanap ako ng manghihilot. Pero hindi talaga na-recover yung yung normal na galaw. Kaya noon nawalan na ako ng pag-asa. Kaya tinigil ko na yung kasi ang laki na ng gastos namin eh. Tapos last year medyo sabi ko bakit hindi ko ulit mag-therapy ulit, hindi ko subukan. Kung hindi na ako makaka-recover, okay lang. Ang importante may exercise ko yung katawan ko. Kaya last year po ay nagsimula ako maglakad-lakad na ulit. Tapos nahinto na naman yun dahil namaga ngayong pako. Hindi ako makalakad kaya natigil ulit. Hanggang last I think October nung inopera yung pako. Kaya medyo ngayon magaling na. Kaya pwede na ako ulit lumakad. Kaya ngayon na lang ako ulit nakapaglakad. So yun pong reason kung bakit naglalakad ako dito sa namin. Stroke survivor po ako. Mabuti na rin po dahil kahit paano dito sa amin simentado yung kalsada kaya nakakapaglakad ako ng maayos. Hindi katulad ng bagong dating ako galing ng Saudi. Mas madalas po ako nakahiga lang sa higaan. Kasi po talagang hirap na hirap ako lumakad noon. Buti nga ngayon malaki na rin ang improvement ng kalagayan ko eh. Kaya lang po nakikita niya, pangit-pangit ang lakad ko. Dahil talagang hindi na-recover yung lakas ng kaliwang paa. Tsaka yung kaliwang kamay. So disabled na po talaga. Kaya lang, ina-exercise ko na lang. Sana nga, ano man yung ginagawa ko, magkaroon ng konting kahit paano ng improvement. Pero kung ikukumpara lang po last year sa nung bago dating ako dito sa Pilipinas, sobrang laki po talaga ng improvement. Akala ko hindi na ako makapaglakad eh, pero nagkaroon pa rin ako ng konting improvement. Kaya ngayon nakakapaglakad na ako at naiikot ko po yung isang block namin. Kung minsan 2 block pa ang nilakad namin eh. Last year yun nung nasanay na ako ng paglalakad noon, pero kasi nahinto kami sa paglalakad ni Ate Sheila dahil nga sa namaga yung pako. So ngayon susubukan ulit namin na ibalik yung dati namin ginagawa na everyday kaming naglalakad pagkatapos sa exercise dun sa bahay. Every night naman po therapy din naman ako ni Ate Sheila. Minamassage niya naman yung kaliwang kamay ko tsaka yung kaliwang binti ko para yung mga muscle niya mabuhay, yung mga dugo, yung mga ugat na namatay baka sakaling mabuhay pa. So mga ganun na lang po ang ginagawa namin na paraan
baka sakali. Hindi na rin po ako umaasa na gagaling ako ng katulad ng dati, yung babalik ng normal na galaw ko. Hindi na po ako umaasa. Pero kahit na ganun pa man, nagtatry pa rin. Nagbabaka sakali pa rin. Wala namang mawawala kung sakaling subukan ko eh. Sabi nga, habang may buhay po, may pag-asa. Morning po. Hirap talaga yan. Itlog na ganyan, no? O nga po. Tagal na yan na. Tagal na po. Kaya mo pa Opo. Opo, paralyzed na po ano. talaga mabuti siya. Dati nakahiratay lang din ako sa higaan. Ay, hindi po ako. Nag-aalaga lang po ako. Opo, inaanak po ako sa kasal. Opo. Opo, salamat po. Ganda ng halaman. Alin? Yung meron tayo yan. Wala. Wala tayong ganyan. Yung kala mong ano, yung pamaypay, ano ba yun? Yung ganun. Yan ang natas. Walang ganyan. Parang may nakikita na naman akong halaman na. So yun, meron kaming nadaanan na isang lola doon sa kabilang bahay. Kasi last year, lagi kami dumadaan dito eh. Siguro ngayon lang niya kami nakita na dumaan. The first time ulit namin naglakad, buhat nung nahinto kami. Labot din kami ng ilang buwan na hindi naglalakad, so siguro hindi niya ako nakikita dati. Napagkama ng pasit si Sheila na nasa ako. Sabi nito rin natin Sheila, nag-aalaga lang siya. So mahigit na rin sa kalahati yung nalalakad namin. Isang ikot lang naman kami dito sa block namin eh. Mahigit na sa kalahati yung nalalakad namin. So malapit na rin kami. Yung namin, yung lakad namin na inaabot din kami ng 30 minutes. 30 minutes din na lakad, isang block. Ganun po kabagal yung lakad namin. Ganun kabagal yung lakad ko. So sa mga high blood, yung mga matataas ang pressure ng dugo, mga hypertension, huwag nyo pong pababayaan yung inyong kalusugan. Ganun po nangyari sa akin. Matigas po kasi ang ulo ko eh. Nung na-find out ko na hypertension ako, meron akong hypertension, iniresetahan ako ng doktor ng maintenance nung last time na nagbakasyon ako. Kasi po, inatake na rin ako dati eh. Nasa bakasyon ako noon. Na mild stroke na ako noon. Pero, naka-recover naman kagad. Kaya, binigyan ako ng reseta ng doktor. Kaya lang, nung pagbalik ko ng Saudi, nung maubos yung gamot na binili ko, hindi na ako namili. Pinabayaan ko yung sarili ko. Kaya, anong nangyari po, ganito nangyari sa akin. Nasundan yung dati kong stroke, na mild stroke ako dati, nasundan nung nasa Saudi ako. Kaya nagkaganyan na paralyzed na po talaga. Kasi po talagang matigas yung ulo ko, pinabayaan ko yung pag-inom ko ng maintenance. Kaya lang, nasa huli nga ang pagsisisi,
magsisi man ako, wala na lang magagawa. Nangyari na yung nangyari. Malaking bagay po ang kaya po huwag niyo pong pababayaan yung kalusugan ninyo. Lalo na kung hypertension kayo. Kung meron kayong hypertension, high blood pressure, huwag niyo pong pababayaan. Napakahirap po ng may stroke. Lalo kung hindi ka na makaka-recover, hindi mo na may babalik yung dati mong lakas. Unang-una, yung gastos. Ang gastos po ng hospital. Ikalawa, mawawalan ka ng trabaho dahil hindi ka na makakapaghanap buhay. Mabuti sana kung mayaman kayo. Pero sa akin po kasi talaga hindi naman kami parehas lang kami umabroad ni Mrs. At hindi rin kami nakaipon dahil yun nga lang, ang kagandahan lang kahit pa paano bago ako natigil sa pag-abroad, nakapagpundar na kami ng bahay namin dito sa Fiesta Community sa Castillejos. Yun lang po, kahit pa paano parang konsuelo ko na lang sa sarili ko na nung kumikita pa ako sa abroad, napagtulungan namin ang asawa ko na magpundar ng bahay dito. Kaya awa po ng Diyos, meron kami sariling tirahan. Fully paid na po talaga yung bahay namin. Wala na po kami binabayaran. Kinuha lang kasi namin yung bayarin ng bahay sa loob ng 5 taon lang eh. So, bayad na po yung bahay namin. Wala na kaming iniintindi. Yun lang po kagandahan ng pag-abroad ko bago ako nagkasakit. Kaya lang po ngayon, ang kawawa talaga yung asawa ko dahil siya na lang mag-isa ang naghahanap buhay. Pinapagamot niya pa ako. Kaya po sana huwag niyong pababayaan yung mga kalusugan ninyo dahil lesson po talaga yung katigasan ng ulo. Iwasan niyo na po yung kung nagbibisyo man kayo, iwasan niyo na po yan. Yan po ang mga reason kung bakit nagkaroon ako ng hypertension. Mabisyo rin kasi ako ng kabataan ko. Matakaw sa alak, sigarilyo. Lahat po yan mga nagiging factor yan sa mga sakit natin sa katawan. Kaya kung maaari sana bilang example, iwasan nyo na po ang mga bisyo, yung alak, yung sigarilyo at yung pagpupuyat. Bawal po yan, iwasan nyo na po yan. At saka po ang pinaka importante yung maalat na pagkain. Bawal po talaga maalat na pagkain. Kasi yung maalat po nagpapalapot sa dugo natin. Magiging dahilan po yan kung bakit magkakaroon tayo ng hypertension. Dahil yung dugo natin lumalapot gawa ng maalat na pagkain. So ito na po kami. Dito na po kami sa may street namin. Naikot na po namin yung yung block namin. So mayayari na po dito yung lakad. Matatapos na po yung lakad namin. So ito na po yung street namin. Yan na po yung sasakyan ko, yung nasa screen. At yan na po yung bahay namin. So within 30 minutes nakalakad kami. At ang oras po niyan ay alas 7 ng umaga. Mas maganda sana kung mga alas 6 pa ng umaga eh. Pero okay lang po. Kasi may araw, maganda nga dahil mayroon ng araw. May sumisikat na yung araw. Yun na po yung bahay namin, yung kulay purple na gate. So maraming salamat po sa pagsubaybay. Sana po huwag kayong magsawa na makinig sa mga sinasabi ko. Salamat po. Bye bye. So yan na po yung gate namin. Yan na po yung bahay namin. Katulad po ng sinasabi ko kanina, yan lang po may pagmamalaki namin bilang mag-asawa. Na kahit na papaano, nakapagpundar po kami ng sarili naming tirahan. Hindi na po kami umuupa. Dati kasi umuupa ako ng bahay eh. So yun, may tumawag sa telepono kaya natigil yung ko, voice over. So ayun na nga, nandito na po kami sa bahay namin.
at natapos namin yung paglalakad. Bukas ulit. So, salamat po sa panunood, sa pagtsatsaga, sa konting oras na inukol ninyo. Salamat po.